Maging malinaw tayo, ang barangay at sangguniang kabataan elections ay hindi minor elections. Hindi ito rehearsal. Hindi ito optional. Ito ang pinakaunang pagsubok ng demokrasya. Kung dito pa lang ay hindi na tayo pinapaboto, anong klaseng demokrasya ang ipinagmamalaki natin? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Taon-taon, sinasabi sa atin na mahalaga ang barangay, na ito ang gulugod ng pamahalaan, na dito raw nagsisimula ang tunay na serbisyo. Pero pagdating sa karapatang pumili ng leader, biglang nagiging dispensable. Sa 2025, hindi bagyo ang pumigil sa eleksyon. Hindi giyera, hindi pandemya, isang batas ang pumigil. At kapag ang batas ang humaharang sa balota, hindi ba tungkulin nating magtanong? Kung ang barangay ang pinakamalapit sa tao, bakit ito ang pinakamadaling ipagkait? Sa bawat barangay sa Pilipinas, may isang simpleng tanawin na paulit-ulit na nagaganap tuwing panahon ng halalan. Mga taong pumipila, mga balotang tinitiklop, at mga leader na inihahalal hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa personal na tiwala. Dito nagsisimula ang demokrasya. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ang nagsisilbing unang hakbang ng mamamayan sa pakikilahok sa pamahalaan. Hindi ito pambansang eleksyon. Walang malalaking motorcade, walang milyon-milyong campaign ads. Ngunit sa kabila ng pagiging tahimik nito, ang epekto ng BSKE ay direkta, personal at araw-araw na nararamdaman. Ang barangay captain ang unang tinatakbuhan sa oras ng sakuna. Ang SK chairperson ang unang tinatanong ng kabataan at ang kagawad sila ang boses ng komunidad sa pinakamaliit ngunit pinakamahalagang antas ng gobyerno. Sa loob ng maraming taon, ang BSKE ay tinuturing na training ground ng mga susunod na leader ng bansa. Ngunit sa taong 2025, ang halalan na ito ay hindi natuloy. Hindi dahil sa bagyo, hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa kakulangan ng botante, kundi dahil sa isang batas. Isang batas na nagpahinto sa balota at nagbukas ng pinakamalalim na diskusyon tungkol sa demokrasya sa lokal na antas. Upang maunawaan ang bigat ng desisyong ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan ng BSKE at kung bakit paulit-ulit itong nagiging sentro ng kontrobersya. Noon pa man, ang barangay elections ay ilang beses nang naantala. Minsan ay dahil sa reforma sa sistema, minsan ay dahil sa kakulangan ng pondo, at minsan dahil sa politikal na kapritso ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Ngunit sa bawat pagpapaliban may kapalit itong tanong. Hanggang kailan maaring ipagkait ang karapatan ng mamamayan na pumili ng sarili nilang leader? Sa pagsapit ng 2024, nagsimulang maghanda ang COMELEC para sa BSKE 2025. Naglaan ng pondo, naglatag ng schedule, at naglabas ng mga paalala sa publiko. Para sa maraming Pilipino, ang eleksyon ay tiyak ng magaganap. Ngunit sa loob ng mga bulwagan ng Kongreso, may ibang usaping unti-unting umuusbong. Isang panukalang batas. Isang panukalang magpapaliban muli sa halalang pinakaugat ng demokrasya. At dito nagsimula ang laban. Sinasabi ng mga mambabatas, kailangan ng reforma, kailangan ng pagtitipid, kailangan ng mas maayos na sistema. Pero kailan pa naging sapat na dahilan ng para ipagpaliban ng karapatan ng mamamayan? Kung may problema ang sistema, ang solusyon ay ayusin, hindi ipagpaliban. Sa bawat araw na walang eleksyon, may isang tanong na hindi sinasagot. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa mga opisyal na manatili sa puwesto ng walang bagong mandato? Ang holdover ay hindi boto. Ang holdover ay hindi pahintulot ng bayan. Ito ay kompromiso at sa demokrasya, ang kompromisong ginagawa sa balota ay palaging mapanganib. Sa unang bahagi ng 2025, isang panukalang batas ang mabilis na umusad sa Kongreso. Ang layunin, ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sa papel, malinaw ang mga dahilan. Ayon sa mga nagsulong ng batas, kailangan umano ng sapat na panahon para sa reforma sa SK, pagsusuri sa sistema ng barangay governance, at pagtitipid ng pondo ng pamahalaan. Ngunit sa likod ng mga salitang ito, maraming sektor ang nakaramdam ng pangamba. Dahil para sa kanila, ang pagpapaliban ng eleksyon ay hindi simpleng technical na usapin. Ito ay usapin ng kapangyarihan. Habang tinatalakay ang panukala, unti-unting nabuo ang dalawang kampo. Sa isang panig, ang mga mambabatas na naniniwalang may karapatan ng Kongreso na itakda kung kailan dapat isagawa ang eleksyon. Sa kabilang panig, ang mga nagsasabing ang eleksyon ay hindi pribilehiyo ng gobyerno. Ito ay karapatan ng mamamayan. Sa kabila ng mga pagtutol, ang batas ay naipasa. At nang ito ay pirmahan, opisyal na naantala ang BSKE 2025. Walang kampanya, walang botohan, walang bagong mandato.
Sa halip, pinayagan ang tinatawag na holdover capacity kung saan mananatili sa puwesto ang kasalukuyang opisyal hanggang sa susunod na eleksyon. Para sa ilan, ito ay praktikal. Para sa iba, ito ay mapanganib. Dahil sa isang demokrasya, ang pananatili sa kapangyarihan ng walang bagong mandato ay laging may kasamang panganib. Tahimik ang maraming barangay. Hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil walang mapaglalabasan ng tinig. Kapag walang eleksyon, walang paniningil. Kapag walang paniningil, ang kapangyarihan ay nananatili kahit wala ng malinaw na pahintulot. Sa kabataan, mas malinaw ang epekto. Paulit-ulit nating sinasabi, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kapag panahon na para bumoto, sinasabihan silang hintay muna. Anong klaseng pag-asa ang kailangang ipagpaliban? Kung ang kabataan ay hindi sanay bumoto, huwag tayong magtaka kung balang araw wala na silang pakialam sa demokrasya. Sa mga barangay hall sa buong bansa, iba-iba ang naging reaksyon. May mga opisyal na tumanggap sa desisyon. May mga nagsabing mas mabuti raw ito para sa continuity ng serbisyo. Ngunit marami rin ang tahimik na nagtanong, hanggang kailan kami mananatiling caretaker? Sa hanay ng kabataan, mas malakas ang naging reaksyon. Ang SK, na idinisenyo upang sanayin ang kabataan sa demokrasya, ay muling naisantabi. Para sa maraming young leaders, ang pagpapaliban ay tila mensaheng nagsasabing ang boses ng kabataan ay maaring ipagpaliban. Sa social media, umigting ang diskusyon. May mga nagsabing hindi mahalaga ang BSKE. May mga nagsabing ito ay ugat ng tradisyonal na politika. Ngunit para sa mga komunidad, ang barangay ang unang linya ng gobyerno. At kapag ito ay hindi na iboboto, may kulang sa sistema. Umakyat sa korte ang laban dahil wala nang ibang pupuntahan. Pero huwag tayong magkunwari. Kahit may legal na desisyon, may tanong na hindi kayang sagutin ng batas. Legal ba ang pagpapaliban? Maaring oo. Makatarungan ba? Yan ang mas mahalagang tanong. Hindi lahat ng legal ay makatarungan. At hindi lahat ng makatarungan ay agad na ginagawang batas. Kapag ang demokrasya ay inilalagay sa kamay ng teknikalidad, unti-unti itong naubos. Hindi nagtagal, ang usapin ay umakyat sa hukuman. Ilang grupo ang naghain ng petisyon upang kuwestiyonin ang legalidad ng batas. Ang kanilang argumento, ang eleksyon ay mahalagang bahagi ng soberanya ng mamamayan. Para sa kanila, ang paulit-ulit na pagpapaliban ay unti-unting nagbabawas sa diwa ng demokrasya. Sa panig ng Estado, iginiit na may kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng schedule ng eleksyon. Ang korte ang naging huling hantungan ng tanong na matagal nang bumabagabag sa publiko. Hanggang saan ang kapangyarihan ng batas kapag eleksyon na ang pinag-uusapan. Ang 2020 FAME ay naging taon na walang kampanya, walang debat, walang plataporma. Isang buong taon na walang pagkataong pumili. At ang katahimikan ay mapanlinlang. Dahil kapag nasanay ang tao na walang eleksyon, madali na itong gawing normal. At kapag naging normal ang walang boto, doon nagsisimula ang tunay na pagkawala ng demokrasya. Hindi ito kwento ng barangay lang. Hindi ito kwento ng SK lang. Ito ay kwento ng kung gaano natin pinahalagahan ang karapatang bumoto. Sa bawat pagpapaliban may nasasanay, may tumatahimik, may nakakalimot. Habang tumatagal ang taon, lumipas ang buwan ng walang kampanya, walang plataporma, walang debate. Sa mga barangay, nagpatuloy ang serbisyo, ngunit may tanong sa likod nito. Sa kabataan, unti-unting humina ang partisipasyon. Kapag walang eleksyon, walang bagong leader. Kapag walang bagong leader, walang bagong ideya. Ang 2020 FAME ay naging taon ng katahimikan sa balota. Ngunit sa katahimikang ito, may mga aral na unti-unting lumilitaw. At sa huli, ang pinakamapanganib na mangyari sa demokrasya ay hindi ang kaguluhan, kundi ang katahimikan. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Kung ang eleksyon ay pwedeng ipagpaliban ngayon, ano ang susunod na ipagpapaliban? At kapag dumating ang panahong iyon, may boses pa ba tayong natira? Kung ang demokrasya ay pwedeng ipagpaliban, demokrasya pa ba ito? Ang BSKE 2025 ay hindi lamang tungkol sa eleksyon na naantala. Ito ay kwento ng kung paano natin tinitingnan ang demokrasya sa pinakamaliit ngunit pinakamahalagang antas. Ito ay paalala ng karapatang bumoto ay hindi dapat ipinagpapapaliban ng basta-basta. Sa bawat barangay, sa bawat kabataan, ang tanong ay nananatili. Kanino ba talaga ang kapangyarihan? Sa batas ba o sa taumbayan?